At eto na nga po, meron ng crackdown sa kung tawagin ng ilan ay fake news, disinformation at misinformation. Noong nakaraang linggo, ilang mga vlogger ang ginisa ng House Tricom dahil sa mga alegasyon ng pagkalat ng fake news at misinformation. Ang ilan sa kanila na pagbantaan pa na ma-cite in contempt at makulong. Ang NBI naman nang huli ng isang content creator sa Cebu na nagpakalat daw ng peking quotation na galing daw kay Pangulong Marcos na gagawin ng legal ang droga. Ano ba ang sabit kung magpapakalat ka ng fake news? Ito po, sa napakalumang revised penal code na pinasa noong pang 1930s, pinagbabawal ang tinatawag na false news. Lalong-lalo na ang false news na maaaring maging panganib sa public order at makasira sa interes ng Estado. Ang parusa po riyan, kulong ng 1 to 6 months at penalty na hanggang 200,000 pesos. Yan daw po ang Article 154 ng Revised Penal Code ang ikakaso ng NBI dun sa vlogger sa Cebu. Pero sa 1987 Constitution, malinaw na binibigyang halaga ang freedom of speech, freedom of information at ang freedom of the press. Ibig pong sabihin, may karapatan ka sa sarili mong opinyon, pahayag at paniniwala basta lamang hindi ito lalabag sa batas. Kaya't bagamat nagkakasundo ang lahat na kailangang labanan ang fake news at ang disinformation, ang mas malaking tanong, sino ang magdedesisyon kung ano ang fake news at ano ang totoo? Halimbawa, ilan po sa mga panukala sa House Tricom hearing ang pagbuo ng isang oversight council sa social media, katumbas po bale ng parang MTRCB o di kaya isang National Digital Responsibility Oversight Board. Sa parehong panukala, babantayan po ng isang grupo ang lalamanin ng social media para daw labanan ang disinformation. Sa kung anong paraan at sa papaanong palo, yan po ang hindi pa malinaw. Dito po medyo may pangamba ang ilang mga grupo. Kahit kasi ang ilang desisyon ng kasalukuyang MTRCB, minsan nagiging controversial din, lalo pag hindi aprobado ng MTRCB ang isang temang may kinalaman sa relihiyon o temang politikal. Ipauubaya ba natin sa pamahalaan ng desisyon kung ano ang totoo at tama at ano ang hindi? Bakit po importanteng tanong yan? Dahil po sa nakita natin sa mga nakaraang administrasyon, ipipilit parati ng isang administrasyon na sila lamang ang nagsasabi ng totoo at ng tama. At ang lahat ng alegasyon ng katiwalian o pang-aabuso ay imbento lamang ng kanilang mga kritiko. Fake news ika nga. Pero po sa kabila niyan, isang Pangulo na ang nakita ng Korte Suprema ng hidden wealth at isang Pangulo na convict ng pandarambong. Isang Pangulo naman ang nakulong ngayon sa the Netherlands at naharap po sa kasong crimes against humanity. Yan parati ang dilema. Government regulation ba ang kailangan or better self-regulation? Sa kabila po niyan, naghihigpit ngayon ang mga otoridad sa issue ng pang-abuso raw sa freedom of expression. Ayon po sa NBI, minomonitor nila ngayon ang 20 vlogger or vloggers dahil sa pagkalat ng fake news. Hindi lamang po yan, pati mainstream media, kailangan din daw bantayan dahil meron ding ilan na nagmamalabis. Kung sakali, ayon po kay NBI Director Jaime Santiago, ito ang mga batas na maaaring nilalabag ng ilang mga vloggers at mainstream media. Ang libel at cyber libel o yung malicious imputation of a crime, vice or defect na nakakasira sa dangal ng isang tao. Ang inciting to sedition, ang pag-uudyok ng gulo, pagsuway o pag-aaklas sa pamahalaan. At ang unjust vexation, simple lang po yan, ang pang-iinis sa ibang tao ng walang sapat na dahilan. Giit po ni Santiago na isang dating pulis na kalaunay naging huwes ng RTC, sadyang iniingatan ngayon ng NBI na hanapan po ng balanse ang pagpapatupad sa mga batas na ito. Napaka-sensitibong paksa po kasi ito dahil sa kabila ng pagpapatupad ng mga batas ito, sa huli, ang Bill of Rights pa rin dapat ang mananaig at hindi pa rin maaaring lumabag sa karapatan ng pamamahayag at sa freedom of expression. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.